So yun, kakatapos ko lang maglaba. Nakapagpalit na ng bedsheet after 2 weeks kasi nung last na rest day ko, may iba akong inasikaso. Ang sarap na ng tulog, oh. Tapos yung ako'y nangangawit na pero wala akong magawa. Nangangawit na ako, grabe yung pwesto ko. So yun, meron lang akong gustong i-share. Meron akong gustong ikwento. Real life experience to. So ikukwento ko na to, gusto ko lang malaman kung marami bang nakaka-experience nito o ako lang. Mukhang meron naman kasi basta. So yun, anyway, yun na nga. 2015, 16, mga ganyan. 17, something like that. Hindi ko na maalala kung saang year, kung anong year exactly dun sa tatlo. Basta yun. Merong time na nananaginip ako ng pangit. 2017. Oo, 2017 naalala ko kasi sabay-sabay yung sabay-sabay yung 2016 mga bare months, tapos pagpasok ng 2017 yan, kasi sabay-sabay ang problema ko that time, as in sabay-sabay to the point na sinabi ko talaga kay Lord, talagang sabay-sabay, di ba pwedeng pa isa-isa muna kasi hindi ko na kaya. So ganong level. Tapos, as in, sabay-sabay yung problema ko, yung pinagdadaanan ko that time. Tapos, umalis ako ng trabaho kahit wala akong backup plan, wala akong ipon, as in, wala. Tapos, bumalik ako sa tita ko, makikitira ko ulit, ganyan. Basta lahat, sabay-sabay. And then, yun na nga, yung bumalik ako sa tita ko. Sunod-sunod yun na gabi. Nakakapanaginip ako ng nakikipag-toot daw ako. So, alam nyo na yon, yung mga green-minded na mga kapanood nito, yun na yun. So, takang-taka ko, bakit ako laging nakakapanaginip ng ganun? Talagang takang-taka ko bakit ako nananaginip ng ganun. Wala akong idea kung bakit, pero takang-taka na ako kasi 4 consecutive nights yun na ganun. Hanggang sa hindi ko na talaga alam yung gagawin ko, hindi ko na alam na bakit laging nanaginip ako ng ganon, hanggang sa naikwento ko siya sa pinsan ko. Syempre yung pinsan ko hindi niya rin alam, wala rin siyang alam, mas bata yun sa akin. Pero na college na. So yun, hanggang sa wala, kumbaga kailangan ko lang siyang i-share, kailangan ko lang siyang ilabas, kailangan ko siyang ikwento kasi gulong-gulo na ako nun eh. And then, hanggang sa pumunta ako sa bahay ng best friend ko. Ewan ko, ba't ako pumunta sa kanila that time? Hindi ko alam eh, basta pumunta ako sa kanila, tapos nag-sleep over ako sa kanila. Tapos, mag-aalmusal na kami. Nung mag-aalmusal na kami, nakakahiya nga yun, nahihiya ako that time kasi kasama niya asawa niya eh. Pero, wapakels. Shinare ko, yun, mag-aalmusal na kami, then yun na nga, yung kami pa lang yung nandoon sa table. Nasabi ko sa kanya na, alam mo ba, nananaginip ako. Yun pa lang yung sinabi ko. Yun pa lang yung na-share ko sa kanya. Wala pa akong kinakwento, ang sabi niya kaagad sa akin, na nakikipag ka sa panaginip. Sabi ko, oo, bakit alam mo? Amazed na amazed ako kasi bakit alam niya. Tapos, sa kanya ko lang nalaman na may tawag pala sa ganon. Ano man tawag dun? Incubus, succubus. Basta incubus ata pag babae. Succubus ata pag lalaki. Hindi ko alam kung tama yung term ko. Search nyo na lang kung curious kayo. Hindi ko na isa-search habang kinakwento ko ngayon. Basta yon, incubus, succubus, basta ganon. Basta may magkaibang tawag. Pag ang babae yung nananaginip, iba yung tawag. Pag lalaki ang nananaginip, iba yung tawag. Then yun, tapos
Sabi ko, hala, may ganun pala, ganyan. Tapos in-explain niya sa akin. Pero bago niya in-explain, pagkasabi niya ng ganun, pinag-pray over nila ako nung asawa niya na. As in, ginanyan sa akin. Tapos nagdasal sila hanggang nakapikit lang ako ganun. Tapos nagdadasal sila. Tapos tsaka nila sa akin in-explain after magdasal habang kumakain kami na ano siya, bad siya, about siya sa bad side. Ayokong sabihin, basta bad side siya, bad. So, kapag ka daw, yung relationship mo kay Lord is hindi ganun ka intact. Parang, alam mo yon, yung parang ang bilis kang masway, mabilis kang isway kasi nga, ano kay shaky yung relationship mo kay Lord. Dun kanya aatakihin. Dun kanya wiwindangin ng mga ganong klaseng bagay na kasi mabilis kanyang mahatak. Biruin nyo 4 consecutive nights yun na ganun palagi. May times na kilala ko yung nasa panaginip ko, may times na hindi ko kilala. Parang isang beses kilala ko, pero yung tatlo hindi ko nakilala kung sino. Buti nga daw nagigising pa ako, kasi kung hindi ako magigising, wala, parang anong mangyayari sa akin pag di ako nagising? Wala, mamamatay ka, kukunin ka na lang nila na hindi alam, parang bangungot ata, ganon yung mangyayari. So, buti talaga na alam mo yon, malakas ako kahit papaano, kahit medyo shaky, pero lumaban ako na alam mo yon, hindi nila ako na hatak o nakuha or something, kung anong term man yan. Ganon kagrabe yung pinagdadaanan ko that time. But after that, after no na pinag-pray over nila ako, after nung conversation na yon, after nun, hindi na naulit yun. Gusto ko lang, ewan ko, hindi ko alam kung bakit gusto ko siyang ikwento. Gusto ko lang magpahinga bago ko maligo kasi kakatapos ko lang maglaba. So, hindi ko alam eh. Gusto ko siya ikwento. Baka may makapanood nito na may pinagdadaanan din na ganito, na hindi rin alam yung gagawin, hindi rin alam kung bakit nangyayari sa kanila. Hindi ko alam. Gusto ko siyang i-share. Gusto ko siya ikwento. Makwento ako eh. Makwento talaga ako. Makwento ako sa mga taong kampante ako, pero ito kasi camera lang. So, kaya makwento ako, hindi ako nahihiya kasi camera lang to. Or kung may kakilala man ako na makita to, this is me. Ito talaga ako. So, yun. Kung sakaling may makapanood nga ng ganito, hindi ka nag-iisa. Pray more. Pray harder. Have relationship with the Lord. Yun lang talaga. Yun lang yung magagawa mo. Wala ka ng ibang dapat gawin o ibang dapat itry. Yun lang. Pag may relationship tayo kay Lord, we are all protected. We are protected. Yun lang.